Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, isa sa 3 hacker sa cybersecurity breach insider sa Philippine Navy ayon sa NBI. 2 landslide na itala sa Oriental Mindoro. Hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea pinaniniwala ang sapat na ng karamihang Pilipino. Filipino workers walang work-life balance ayon sa isang pag-aaral. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iprinesenta ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong araw sa publiko ang mga naarestong cyber hacker na sangkot sa cybersecurity breach ng Philippine Navy noong July 16, 2024. Isiniwalat ni NBI Director Jaime Santiago na isa umanong insider ng Philippine Navy ang isa sa 3 suspect. Nakuha mula sa mga suspect ang isang code-protected file na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon na nakuha mula sa database ng Navy. Nakuha rin sa kanila ang isang flash drive na naglalaman ng mga dokumento at photo galing sa parehong database. Humaharap sa kasong paglabag sa Cybersecurity Prevention Act at Data Privacy Act ang mga suspect. Nasa high alert ngayon ang probinsya ng Oriental Mindoro bunsod ng 2 insidente ng landslide sa Barangay Villarreal at Barangay Malubay ng bayan ng Socorro ngayong araw bunsod ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Bagamat wala namang naiulat na nasaktan sa naturang insidente, nanatili ang panawagan ng LGU sa bayong pag-iingat, pagiging alerto at handa. Lubog na rin sa baha ang town proper ng bayan ng Pinamalayan kung saan 3 senior citizen din ang inilika sa Sitio Abada, Barangay Mar Francisco dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Apektado ng low pressure area na may dalang mga pag-ulan ang halos buong Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at Metro Manila at ilang bahagi ng Central Luzon. Naniniwala ang karamihan sa mga Pilipino na sapat ang ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa pagharap ng mga isyu sa West Philippine Sea o WPS ayon sa Strat-Based ADR Institute. Nakabase ito sa resulta na ginawang survey ng Social Weather Station kung saan lumabas na 60% ng mga Pilipino ang kontento sa mga hakbangin ng pamahalaan para protektahan ang soberanya sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey noong June 23 hanggang July 1 na mayroong 1,500 respondents sa buong bansa. Lumalabas din sa survey na 72% ng respondents ang sumasang-ayon na makakabuti ang pagbuo ng alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa pagprotekta ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, 49% naman ng mga respondents ang hindi naniniwala na sapat ang ginagawang aksyon ng pamahalaan sa pagdedemand na iwanan ng China ang artificial island sa kanilang iligal na pinatayo sa West Philippine Sea. Iginiit ni geopolitical expert at Strat-Based ADR Institute President Dindo Manhit na kailangan pang madagdagan ng joint patrols kasama ang mga bansang kaalyansa ng Pilipinas sa kabila ng pagdalas ng panghaharas ng China sa katubigan ng Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa mga bansa na walang workers' work-life balance ayon sa pag-aaral ng Global Human Resource Platform na Remote Found. Sa kanilang Global Life-Work Balance Index 2024, nasa 59 out of 60 countries ang Pilipinas na mayroong worst work-life balance na kabilang sa top 60 Gross Domestic Product o GDP countries. Nakakuha ang Pilipinas ng 27.46 out of 100 index score kung saan binubuo ito ng mga sumusunod na salik tulad ng minimum wage system, paid leaves, healthcare system, average work hours at iba pa. Lumalabas din sa pag-aaral na nagtatrabaho ang mga Pilipino ng average 40.63 hours per week na may average minimum wage lamang na 3,448.21 pesos kada linggo. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.